Magandang araw po at welcome back muli sa ating YouTube channel mga ka-DIY. So ngayon meron tayong nare-repair ngayon na Sony CRT TV. Old model siya ng mga TV mga ka-DIY. At yung TV na to tumatagal to ng mga 15-20 years yung iba. Hanggat kaya pang i-repair maayos at maayos pa rin siya. Hindi kagaya sa mga LED TV ngayon na flat screen. 1 year, wala na, sira na. Matagal na yung 1 year ngayon. So, ang problema pala nito standby lang siya. Meron siyang power supply pag sinaksak natin, tapos pag pinundot natin yung kanyang switch on, tapos ang kanyang indicator light kulay red lang, dapat magkukulay green siya o kaya yellow para mag-open ito. Ang tawag doon is standby, yung kulay red, yung kulay ng indicator light. Ibig sabihin nun, meron siyang power supply pero hindi siya nag-o-oscillate. Yung iba, ang tawag doon no power. Pero tayo, hindi siya no power kasi meron siyang power supply na pumapasok. Ang no power talaga as in ganito, no power, blanco, wala siyang red indicator. Ito pag pinindot natin yung kanyang power on, pag remote natin o kaya basta dito, pindutin natin dito para mag-oscillate kung wala tayong remote. Na-try nyo na ba yun? Kung wala kayong remote, dito kayo magpipindot. Bigla mag-on yun. Nag-oscillate naman siya kaso umilaw yung kanyang screen tapos biglang nag-blackout. Ibig sabihin nun, hindi siya nag-oscillate at mayroong shorted. Pag mga ganong problema, wala dito sa power supply. Sa main power supply ang problema. Papakita ko sa inyo yung main power supply. Ito yung kanyang main power supply. Ito yung kanyang dito nakasaksak yung kanyang saksakan, yung male plug, yung sinasaksak sa ating mga outlet. So dito yung kanyang primary na tinatawag. Doon yung pinaka main power supply niya. So yan, makikita nyo yan. Sa mga beginner po, dito yan. Kung makikita nyo, meron siyang guhit na ganyan. Tapos dito. May video tayo dati dito kung paano mag-troubleshoot ng CRT TV. Kaso hindi maganda yung pagkaka-edit ko doon kasi baguhang nagbablog pa lang tayo noon. Hindi pa tayo maalam masyado. Sabagay, hindi pa rin ako maalam ngayon. Kaso medyo nag-improve naman na ng konti. So yan yung kanyang primary supply. Yan. So big sabihin, meron siyang supply kaya merong red indicator light doon. Kaya ang kanyang problema dito sa secondary. Diyan na lahat. Sa mga ang video pala na ito hindi para sa mga nagdi-DIY, sa mga may knowledge na sa electronics. So yan, kung ganun yung problema ng TV na rini-repair ninyo, asahan natin na kanyang main filter capacitor hindi siya na-discharge. So ito, napakalakas nito. Ang gamitin nyo para ma-discharge dyan, pwede nyo i-short yung kanyang dalawang terminal. Yung dalawang terminal na yan, pag pinag-short nyo yan, positive at negative terminal nya, mag-i-spark yan. So paano na kung nasa bahay kayo ng customer, di magugulat yung customer, sabihin sinisira. Ito yung ginagamit kong pang discharge So yung kanyang male plug, saksak nyo lang na ganyan dikit nyo sa dalawang terminal, matik yan, madi-discharge na yan. So yun, kung gano'n yung mga problema ng mga TV, huwag nyo hahawakan dito. Siguradong busog na busog yan, mayroong charge yan. Tapos dito sa pag-disconnect din ng ng flyback na to, kailangan tanggalin niya. Pag natanggal niya yan, sungkitin nyo. Then ang ginagawa ko, huwag yung hawakan ito, malakas din ang charge nito, nangingilit ito. Ang ginagawa ko yan, itong terminal na yan, dinidikit ko yan dito sa body ground, sa mga heatsink yan, gi-spark yan. So yun, mati-discharge na yung kanyang flyback. O balik tayo sa topic. Kung mahilig ka rin naman mag-DIY at kaya mo namang gawin to, ang unang mong i-check dito sa ang technique dito sa CRT TV, una mong puntiryahin yung kanyang it's out na tinatawag, yung nandito sa nagsusupply dito sa kanyang flyback. It's out, horizontal transistor ang isa sa tawag doon. Pero it's out yung nakalagay na karamihan o tawag nila, transistor siya. Shorted lang ang sira nun, shorted o kaya may leakage. So yun lang ang pinaka common issue ng mga CRT TV. Sa it's out nya ang may problema.
Kagaya nito. Pakita ko sa inyo. Set natin siyempre yung multitester natin sa continuity. Continuity, ibig sabihin nun, yung buzzer. Pang-tester ng ano yun. Continuity ng mga bagay-bagay ba. Yan siya. So, ito yung ginamit yung pang-tester dito. So, doon pa lang malalaman mo na shorted. Kasi yung tatlong terminal nito, dapat, yung kanyang base, kunyari, itong nasa gitna yun. Hindi ko alam yung base nito Shorted na kasi, kaya hindi natin malaman Tuturo ko sana sa inyo Yung kanyang base, kasi yung tatlong terminal nito, sa mga beginner nakagaya ko. Beginner din ako Pero beginner version 2. Nag-level up ba sa pagka-beginner? Wala nang maraming satsat. Basta ito na. Basta itong tatlong terminal na yan, walang mga dapat walang mga continuity. Hindi shorted. Sa bagay, kung may knowledge ka sa electronics, shorted, sabihin na natin yun. Alam nyo na yun, matik. O nagbabuzzer siya o kahit saan. Dapat hindi nagbabuzzer siya. Buzzer yan. Buzzer, hindi buzzers. Shorted yan, gar. Palit na yan, matik. Huli ang salarin. Pero kung gano'n naman, hindi siya tumunog. Yung iba kasi, meron siyang leak na tinatawag leakage. Set nyo lang yung multitester nyo sa ohms. Kung sa analog naman, times 10. Dapat hindi papalo yan. Kunyari ito yung base niya. Ito nasa gitna base. Pag dinikit nyo na ganyan, depende siya kung NPN o PNP kasi mayroong transistor kasi dalawang klase yun. NPN at PNP na tinatawag. So sa mga nagdi-DIY hindi nila alam yun. Pero sa mga may knowledge sa electronics at sa mga beginners na kagaya ko. Kasi kung sa base na ganyan, tapos ang test probe natin, base, dapat forward reverse. Yung forward may reading, depende kung NPN o PNP siya. Basta, pag reverse mo, wala siyang reading. Kung test mo naman ulit sa kabila at mayroon siyang reading, tapos binaliktad mo yung test probe, yung terminal o kaya yung terminal ng transistor, wala siyang reading. So, ibig sabihin nun, good. Pero kung tinester mo siyang ganyan, at meron siyang reading na nababasa na kilo ohms, pero pag M siya, mega ohms. M kasi pag dito sa digital, ano yun, matik yun na no connection pa yun. M mega ohms, masyadong mataas na yung resistance nun. Matik yun, no connection yun, open line. Kung M lang siya, okay lang, ganyan. Tapos dito sa kabila, meron siyang reading na kilo ohms. Ibig sabihin nun, good. Pero pag may reading siyang kilo ohms na ganyan, tapos dito kilo ohms, mayroon siyang leak. Basta ganun, hanapin nyo lang. Titesteran nyo lang yung mga tatlong paa nito. Kunyari itong isa, yan. Yan Pag pin-forward reverse mo ganyan, kung good siya, di lipat ka ulit sa kabila. Kung good siya, lipat ulit dito sa kabilang terminal, ganyan lang. Maraming mga tutorial kung paano testerin yung transistor. So ito, nahanap na natin yung salarin si 1693. Ito pala, base sa aking research, NPN siya.